Hello, nandito na naman tayo muli para ibabahagi ko sa inyo, i-share ko sa inyo ang sikreto or pamamaraan kung paano mag-ayos o mag-repair ng electric iron or plancha. Pasensya na po kayo sa aking Tagalog kasi ako'y taga Mindanao. Ang aming vernacular ay Cebuano or Bisaya. Ngunit susubukan nating mag-Tagalog para maintindihan sa lahat na nakatira dito sa Pilipinas. Itong plancha po ay dinala sa atin. Ang brand nito po ay Eureka. Sabi ng may-ari, sayang naman kung kanyang itatapon dahil wala pang isang taon ang simula ng binili niya ito. Ngayon, ang unang gagawin natin po ay isisigurado natin na tayo ay safe. Pag sinabing safe, dapat ang ating mga paa ay insulated from the ground. Yun bang hindi tayo nakaapak sa ground. Katulad ng ginawa ko, ipapakita ko sa inyo saglit. Ang inaapakan natin ay nilagyan natin ng yoga mat, rubber. Ito po. Ito yung upuan. So, panigurado po yan. Kasi hindi biro ang kuryente po. Marami pong nadisgrasya nito. Disclaimer lang po, ang sa akin ay ituturo ko lang sa inyo kung ano ang nalalaman ko. Sa dahilang mga 20 years na po tayong nasa pagre-repair ng consumer products. Katulad ng electric iron, plancha, TV, amplifier, washing machine, at ano pa, may mga ganon. Una, ang gagawin natin ay isigurado natin na talagang may kuryente ang ating saksakan. So para malaman ko na may kuryente, meron tayong extension dito, extension wire, extension outlet. Meron din tayong electric fan. Isaksak ko itong plug ng electric fan kung aandar ba. So kita nyo po, umaandar po, no? Umaandar. Yan. Ewan kung kita ba sa monitor. Umaandar po. Ibig sabihin, meron tayong power or meron tayong kuryente dito, halimbawa. Kahit saan. 1, 2, 3, 4 ang saksakan nito. Kaya sigurado tayo merong power. Ngayon, itesting natin may power, ang ating outlet. Sabi kasi ng may-ari, hindi raw ito umiinit. Ewan kung makikita ba sa ating camera. Layo natin ng konti itong electric fan para magkaroon tayo ng space. Tingnan natin po, isaksak natin. Kasaksak na po yan. Switch natin. Ito po, kung nakita nyo po, maximum na, ay wala man lang yung ilaw galing sa neon bulb. So, i-off natin ulit. Proven, walang kuryente. Or, walang kuryente na dumadaloy sa loob ng planchang ito. Hahawakan ko naman, yan po. Talagang malamig. So, ang gagawin natin, sunod, buksan natin yan. Pero bago yan, i-check natin ang plug. Baka sakaling plug lang. Ano ba? Dito makikita naman yata. Ibaba ko lang itong screwdriver para may space. Ewan kung kita ba ito. Tingnan nga natin sa camera kung makita. Kita pala. Medyo iharap natin. Ito po ay nakasit sa times 10. Yung continuity, no? Times 10. Times 10, times 1, times 10 ohms. Malalaman natin kung hindi putol ang ating tinitesting dahil pag ginanya natin, yun. Itong needle, papalo dyan. Katulad nito, halimbawa, screwdriver. Pag tinisting natin ang continuity, dahil hindi ito putol, dapat papalo po yan. You see? Or gagamitin ng 2 screwdrivers. Ito ang prinsipyo ng switch. Ewan kung kita. Pag naka-off, ganyan, no? Pag i-on mo yan, o kung palo sa natin, multi-tester, VOM, meaning close circuit yan. Pag i-off, yun. Ngayon, titingnan natin kung
ang ating itong male plug at saka yung kanyang cord or wire papunta sa loob ay ano ba, gumagana kaya. So pipihitin natin ito, naka-off ito, no? I-off po, ayan, off, i-on natin. So walang reaction. So ang gagawin natin, buksan natin ngayon itong plancha. So i-off ko muna, hindi off ang ibig kong sabihin, pasensya na, i-pause ko muna. Okay, para mabuksan natin, siyempre ito, tanggalin natin ang kanyang tornilyo. Meron itong tingnan natin, gabi na kasi dahil marami tayong ginagawa, isipan kong mag video ngayon. Ito star or kailangan ng Phillips screwdriver. Ito, tingnan natin. Yan. Siguro magtanong kayo, parang magnetic yung screwdriver. Totoo po yan, hindi ito magnetic, kaso lang ito, galing magnet ito galing sa speaker. Para magiging magnetic yung screwdriver, yan, kiss-kiss lang natin. Tapos, hindi natin mahirapan, hindi mahuhulog yung screw. Meron tayong magnet para dyan natin lagay ang screw. Tanggalin natin. Okay, tapos hilain natin tong cover. Tapos ito yung cord. Yung kabilang dulo nito, pwedeng ito or pwedeng ito, kabila naman pwedeng ito or ito. Mamaya i-check natin, ituturo natin paano mag-check ng cord kung putol o hindi. By the way, itong video natin ay para sa mga baguhan, mga newbies, yung mahilig sa electronics or electrical. Kaso lang, binigyan ko na kayo ng babala, hindi pwede paglaruan ang kuryente. Kaya at your own risk ko ito if ever na subukan yung gumawa ng iyong plancha sa bahay. Kung medyo takot kayo, dalhin nyo sa isang qualified na technician. At saka sa mga technician din naman na bago lang, sana mayroon kayong mapupulot na dito, technique. Tanggalin natin ito. Malaki masyado. Itong gagamitin natin, itong maliit. Lagyan natin dito. Okay, para hindi magka-palit-palit yung screw, lagay natin dyan. Tapos lagay natin dito sa speaker magnet. Malapit na po tayo. Ang nakita ko dito, masyado maigsi yung yung wire galing sa loob ng plancha para idugtong dito. Mahihirapan tayo magkabit mamaya. So meron itong technique. So tanggalin natin to. Madali lang itong tanggalin. Ayan, naka-flat yan So iganyan mo lang yan. Bubuka yan. Pwede na matanggal yan. Ito yung pinaka niya, pinaka-lock. Tapos isa din. Tanggal na. Tanggalin natin ang wire. Ito po. So ito na yon. Titingnan natin kung buo. Minsan kasi may putol banda rito o kaya dito may putol. Baka ito ang dahilan. Minsan may putol dito o kaya banda rito. So titingnan natin kung may continuity. Maraming paraan para malaman. Una, pwede nating i-short yung magkabilang wire. Yung dalawang wire i-short. Pag i-short yan, parang naka-switch on yan. Dapat pag tinisting natin dito, papalo yung ating tester. Okay, pumapalo. Ngayon, minsan ayaw pumalo. Kung gusto natin malaman alin kaya ang wire dito ang putol. Itong brown or kulay blue. So, titingnan natin. Ito yung kabilang yung sasaksakan ba? Ito yon. Saan kaya, kayang wire nakakabit dito? Hindi brown, blue. So buo. Ito sa kabila, siyempre brown na yan. Ibig sabihin, okay itong cord natin o itong wire natin
mula rito hanggang dulo, hanggang sa plug. Okay yan. So, ikot natin yan. Okay na yan. Anong sunod natin gagawin? Ito po yun. Tinisting na natin kanya. Connected po yan. Siyempre wala ito. Walang palo. Tingnan nyo sa ano. Wala. By the way, ito yung neon bulb. Ito po yun. Neon bulb. Ito yung monitor light. 220 volts ito. 220 volts neon bulb. So, ang gagawin natin para maka-access tayo sa loob, tanggalin natin itong mga screws na ito. Tapos, ito rin. Hihilahin lang yan kasi may dalawang ano yan, screws din. Okay. Pause ko muna at nang pwede nating times 2 o times 5 ang speed mamaya. Natanggal na po natin ang apat na screws. Dito, 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 saka dito. So, ang gagawin nito para matanggal, hilahin natin pataas, tapos forward. Oh, tanggal na. Kaya natin pino-forward dahil ito kita nyo parang may may biyak dyan. Pag nagkaganyan, ano yon, medyo nakalag. Pag tinanggal natin, di simple tulak natin pataas. So, meron pa tayong dapat tanggalin. Itong tatlong screw. Isa, kita ba? Isa, dalawa, tatlo. Pause ko muna. Ito po yung loob ng plancha na ginagawa natin. Ito yung wire, dalawa, na nakakabit sa ating cord or yung wire papuntang plug, papuntang saksakan. Yung isang wire, diretso sa kabilang dulo ng heating element. By the way, heating element po ito. Ito, heating element yan. Yan. Yung katulad ng sa estuba, yung pinaka-coil po niya, pareho lang sila. Solid to. Yung dati kasi yung Mika, tapos pero mumurahin yun na plansa. May ano din yun, may filament yung pag ganyan-ganyan. Madali lang maputol yun. Ito, mas matibay ito. So, ang isang wire papunta rito sa kabilang dulo ng ating heating element. Yung isa namang wire, itong sa pula, ay papuntang switch. Ito po yun, switch. Ang switch na ito ay papunta rito. Tapos, aywan kung makita dyan, may contact ito. Meron itong on-off na contact points. Tapos, dadaan dito. Papunta rito. Papunta sa kabilang dulo ng ating heating element. So, kung wala itong switch, pwede ito i-direct sana, no? Kabilang wire dito, kabilang wire dito, automatic. Iinit yan, kaso walang control. So, ang tanong natin, bakit kaya walang kuryente na dumadaloy dito? Kasi kung may kuryente, dapat gumagana, dapat umiinit. Unang-una, i-test natin yung magkabilang dulo ng ating heating element. Dapat papalo yan ng mga, may resistance ito, mga 25 ohms. No? Tingnan natin. Para ma-check natin kung buo ba ang kanyang heating element. Kasi kung putol ang kanyang heating element, wala na. Tapon na natin ito.
hindi na tayo magpagod. So uunahin natin yung heating element kung okay ba, di ba putol. Gumagana, kita nyo sa tester. Ano ba yan? Ba naka-zero ba tayo? Naka-zero. So more 2 times 10, 20, more or less 2.5 pala, 2.5. So mga 25 ohms. Ngayon, buo naman ito, bakit ayaw gumana? Number 1, kasi buo ito, buo yung cord natin. Ito ang suspect natin. Ito ang tinatawag na thermal fuse. Thermal, meaning it has to do with the temperature. Thermal fuse. Kung putol ito, yung wire na ito na papunta sana sa kabilang saksakan, kasi ito kabilang saksakan, okay, pag i-on natin ito, pag i-on mo yung switch na yan, dadalo yung kuryente papunta diyan, tapos tatawid dito, papunta rito hanggang dito sa kabilang dulo ng heating element. Kaso lang kung putol ito, hindi talaga makakatawid. Paano natin malaman na putol itong heating element o hindi? Ang gagawin natin, continuity check pa rin. Ito yung kabila, ang dulo ng ating thermal fuse at saka kabila, dapat papalo yan kung buo, hindi pumapalo. Ibig sabihin, ito ang culprit, no? Ito ang sanhi, ito ang dahilan kaya ayaw gumana itong plansa. So ang gagawin natin is papalitan itong thermal fuse. Yung iba, dinadirect nila. Galing dito hanggang dito, diretso lalagyan ng wire. Okay, yung fuse mismo, ija-jumper. Pero hindi yan maganda kasi kung sobrang init na, wala nang magkukontrol. No? Kung sobrang init na, wala magkukontrol, tapos nakaligtaan na i-off ng may-ari ng plansa, umalis ng bahay, anong resulta? Sunog ang bahay. So tatanggalin muna natin itong ating thermal fuse. So, ito yung thermal fuse. Kukunan nga natin ulit ng kung dito, titingnan natin sa meter. Sana kung buo ito, pag ginanyan natin, kabilang dulo, dapat papalo, no? Ganyan. Yan. Okay, dito. Wala talaga. Putol. Ito ang dahilan kaya hindi gumagana ang plancha. So, palitan natin ito ng thermal fuse. Hindi yata makita. No, ito yon. Walang palo sa meter. No, walang palo. Kasi kung buo ito, dapat pag ganyan natin, papalo ang meter. Yan. Ito. Walang palo. Ito na po yung ipapalit nating thermal fuse. Ang nakalagay dito ay 250 volts, 10 amperes. Tapos 240 degrees Celsius. Ibig sabihin, pang 250 volts ito, yung outlet natin dito ay 230 volts. Tapos 10 amperes. Ibig sabihin, pag lumampas sa 10 amperes, ang fuse na ito ay mapuputol sa ilalim. May posibilidad ba na lalampas ng 10 amperes? Meron po. Halimbawa, yung heating element natin, nagkaroon ng grounded yon. Ibig sabihin, may contact siya sa kanyang body, sa katawan. Short circuit ang tawag noon. Nako, unexpected amount of current ang dadaloy, kaya mapuputol ito. Ngayon naman, yung kanyang thermal limit is 240 degrees Celsius. Ibig sabihin, kung mainit na talaga, katulad ng sinabi natin kanina, nakalimutan i-off ng may-ari ang plancha, tapos umalis ng bahay, siyempre iinit yon, lalo na yung switch niya ay naka-full na sa maximum. Pag umabot ng 240 degrees Celsius para maiwasan ang sunog or ang damage, automatic mapuputol ang loob nito. So ito po ang purpose ng thermal fuse, for safety reasons. So ikakabit natin ito. Pause muna. Ito na po yung ating thermal fuse. Naidugtong na po natin. Ito at saka dito. Tingnan nga natin kung papalo sa
meter o pumapalo siya, no. Yan, so ibig sabihin okay na. Tapos ang gagawin natin, ipapasok natin dito sa, ano bang tawag nito, parang asbestos tubing ito eh. Ang tawag nito spaghetti, no? Layman's term, spaghetti tube. Ano ito, lumalaban sa init, parang asbestos nga ang ano nito, composition. Okay, uulitin natin yung sinabi ko kanina. Yung kabilang wire, yung galing saksakan, dito po yun nakakabit diretso sa kabilang dulo ng heating element. Yung kabila namang wire papuntang saksakan, yung kulay red nakadugtong dito, ito yung dumadaan sa switch. Ito, papunta rito. Tapos, papunta dito sa ilalim. Ito po, ito. Ewan kung kita ba ito. Ito yung kanyang contact. Itong dalawa. Pag medyo erratic yung kanyang andar, o yung kanyang pag-init, patay, patay, kung ilaw pa, patay sindi, ang culprit niyan or ang dahilan, suspitsa natin, ito nagkabulutong na, kaya gumamit lang tayo ng liha, tapos iangat natin yan, lagay dito sa gitna, tapos forward, backward, para matanggal natin yung yung parang bulutong doon sa ilalim. Yung bang, dahil sa contact, on off, parang nasusunog din yon para malinis. Okay, pag in good condition yan, yung galing sa wire, papunta rito, tapos naka-on yan, dito, tapos dito. Ito naman, papuntang thermal fuse. Kung buo yung thermal fuse natin, tatawid yan sa thermal fuse, papunta rito sa kabilang dulo ng heating element. Therefore, iinit ito. Tungkol naman ito sa switch, wala tayong gagalawin ito kasi naka-factory set po ito. Mayroon itong adjustment na hindi natin kailangang galawin. Dahil pag pinipihit natin ito, thermal reaction pa rin. Either tumataas yung resistance o lumiliit. Pag tumataas yung resistance, hindi masyado nagkukontak. Yan, parang low heat lang yon. Pag naka-full yun, naka-maximum, talaga yon, dikit na dikit, ayun, talagang iinit ito ng malakas. So, huwag nating galawin itong switch. Okay, ibabalik na po natin. Ay, by the way, di ba sinabi ko kaya pag i-tester natin ito, meron itong 25 ohms. Ngayon, pag testing natin at wala tayong na-reading sa ating multimeter, halimbawa ito, ipalapit ko lang sa camera. Ang gamit natin, cellphone lang, wala tayong camera na yung katulad ng ginagamit sa ibang vloggers. Ito, cellphone lang. Ito, yun. Tingnan nyo sa meter. Pumapalo siya. Medyo blur lang dahil sa ilaw. Ano yan? 25 ohms. Pag ganyan natin, tapos hindi pumapalo, ginaganyan natin, hindi pumapalo, ibig sabihin, open ang filament. Ngayon, meron pa tayong i-testing. Yung kabilang test rod dito sa kabilang dulo ng heating element, i-ano natin sa kanyang katawan. Kung may palo, ibig sabihin grounded, delikado yun. Pag ginawakan mo yung plancha, nakukurente kayo noon. Kaya hindi na rin pwede yun, tapo na. So ito, pumapalo, magkabilang dulo, sa ground, walang palo. It means okay ang loob nito. So i-assemble na po natin. Okay, balik na natin ang thermal fuse.
Okay, mga kaibigan, mga brad, mga sis, tapos na ang ating ginagawang electric iron or plancha. So, gagamitan natin ng tester bago natin isaksak sa outlet para actual. Tester muna. Ito, naka 0. So, ito yun. Kita ba? Tingnan ko nga kung makita ba sa monitor, ay sa camera. Kita. Walang palo. Pag i-on natin, yan. Go. Oh, ayun, pumalo na. Kita nyo? Off nga. Off. On. Yun. Ito, pumalo. Ibig sabihin, okay na siya. Ano ba yan? Times 10, 2.5. So, 25 ohms. Habang naka-on yan, tanggalin natin yung isang test rod. Pero yung kabilang test rod nandito pa rin sa sa plug. Tingnan natin kung hindi ba grounded. I-recheck natin. Dapat walang palo. Walang palo. Ito kasi metal, ito yung plastic. Walang palo. So hindi grounded, safe siyang gamitin. Ngayon, i-actual na natin kung i-off natin, kung iilaw na ba ang neon bulb at saka kung iinit ba. Saksak natin. Kita ba sa monitor? Tapos iharap natin ng konti. Ito yon. Ito yung malalaman natin kung meron ng power kung nag-una. CEO natin. Yun, umiilaw na. Nasa silk yan. Dito tayo sa wall. Dito tayo sa maximum. Ito tuloy-tuloy na. Paano natin malalaman na umiinit? Lagyan natin ng bond paper. Yung ilalim. Kung babakat ba. Ilang saglit. Init na masyado yun. Kaya nag-automatic off. Ito yung nakaganda nito dahil hindi masusunog yung mo, pinaplansya. Tingnan nyo. Bumakat na, no? Nagkukulay dilaw na. Pag matagalan pa yan, masusunog na ito. Ibig sabihin, okay na. Ito, kabila. Ito, malinis, no? Puting-puti. Para malaman natin kung gumagana, lagyan natin sa ilalim. Tingnan natin ng mga ilang minuto. Yan, nagkusang nag-o-off kasi umaalis nga yung init para yan, bumalik. So, constant yung monitoring sa init. Tingnan natin. Yan. Talaga mainit na. Medyo gusto natin isunog ng konti. Gawin natin mukhang brown. Yan po. Medyo, kita nyo ito, medyo may kulubot. Ito talagang smooth, ibig sabihin, mainit. Kaya lang kung klaro dyan sa camera, ito puting-puti, ito may pagka, may pagka-brown. Ibig sabihin, mainit na, gumagana yung plancha natin. So, marami pong salamat sa mga taga-subaybay natin. Paki-like, hit the bell, and subscribe. Marami pa po tayong mga videos na i-upload tungkol sa pagre-repair ng mga home electronic or consumer products, mga electronics na nasa bahay ang application tulad ng TV, plancha, electric fan, washing machine, rice cooker at iba pa. Marami pong salamat once again. God bless us all.